Nagsimula ang lahat sa isang lumang Betamax tape. Umuwi kami ng asawa kong si Ana sa bahay ng mga magulang ko sa Laguna. Buntis si Ana sa panganay namin at naisipan naming ibalita sa kanila ang magandang balita. Pagkatapos ng masayang hapunan, inilabas ni Papa ang mga lumang tape para makita ng apo ko kung gaano kagwapo ang lolo niya, biro niya. Isinalang namin ang wedding video nila, dekada 80 pa. Malabo ang kulay, nanginginig ang kuha, pero nandoon ang lahat. Ang mga ngiti, ang mga bulaklak, ang mga kamag-anak na marami sa kanila ay pumanaw na. Masaya, nostalgic. Hanggang sa isang eksena sa labas ng simbahan. Pagkatapos ng seremonya, habang naghahagis ng bigas ang mga bisita, kinuha ng kameraman ng isang malawak na shot ng buong paligid. At doon, sa may di kalayuan, malapit sa isang malaking puno ng akasya, may nakita kaming isang bata. Isang maliit na batang lalaki, siguro mga 4 o 5 taong gulang, nakasuot ng maliit na barong. Nakatayo lang siya roon, mag-isa, at nakatingin ng diretso sa kamera. Tapos, kumaway siya. "Ang cute naman! Sino yun pa?" tanong ni Ana. "Aba, ewan ko. Siguro isa sa mga taga rito lang," sabi ni Papa. Timitigan kong mabuti. Parang kamukha ko nung bata," sabi ko tumatawa. Pero habang sinasabi ko iyon, isang malamig na kuryente ang gumapang sa likod ko. Tumingin ako kay Mama. Maputla siya. Ang kasal nila ay noong 1989. Ako, ipinanganak noong 1992. Imposibleng ako yun. Binalik namin ang tape, paulit-ulit. Nandoon pa rin siya. Isang maliit na batang kamukhang mukha ko, kumakaway, mula sa isang panahong hindi ko pa dapat nararanasan. Hindi na ako mapakali. Kinabukasan, habang nagkakape ang lahat, palihim kong kinuha ang mga lumang photo album ni Mama mula sa aparador. Gusto kong makita ang mga litrato ko noong bata ako. Makasakaling may kamukha lang talaga ako. Isang pinsan o kapitbahay na nalimutan na namin. Habang binubuklat ko ang mga pahina, isang kakaibang pattern ang napansin ko. Sa mga family picture, lalo na yung mga kuha noong mga 3 hanggang 6 na taong gulang ako, may mga kakaibang espasyo. Sa isang picture sa birthday party ko, may malaking puwang sa tabi ko na para bang may isang taong dapat na nandun, pero biglang nawala. Sa isa pang litrato kasama ang mga pinsan ko, lahat kami ay magkakadikit, pero may isang espasyo sa gitna na walang laman. "Bakit ganito ang mga kuha, Ma?" tanong ko nang dalhin ko ang album sa kusina. Tiningnan ito ni Mama. Yan. Sira siguro ang camera noon. O baka yung nagde-develop palpak," sabi niya. Pero umiiwas siya ng tingin. Hindi ako kumbinsido. Binalikan ko ang mga album at tiningnan ko ang bawat litrato ng mas maigi. At sa isang picture, nakita ko ito. Isang close-up shot ko habang naglalaro sa hardin. Nakangiti ako, pero sa balikat ko, may isang kamay. Isang maliit na kamay ng bata na nakapatong sa balikat ko. Pero walang katawan. Walang ibang tao sa tabi ko. Isang kamay lang na nakahawak sa akin mula sa kawalan. Isinara ko ang album. Ang katawan ko ay nanlalamig. Ang batang nasa wedding video at ang kamay na ito, may koneksyon. May isang presensya sa kabataan ko na hindi ko naaalala. Isang presensya na sinubukan ng panahon at marahil ng aking pamilya na burahin. Pagbalik namin sa Maynila, sinubukan kong isang tabi ang lahat. Guni-guni lang, sabi ko kay Ana.
na halata namang nababahala pa rin. Itinuon namin ang aming atensyon sa paghahanda para sa aming anak. Inayos namin ang isang maliit na kwarto para maging nursery. Puno ito ng mga bagong gamit, amoy pintura, at puno ng pag-asa. Isang gabi, mga 2 linggo pagkatapos ng pag-uwi namin, nagising ako sa isang tunog. Isang oyayi. Mahinang mahina, parang galing sa malayo. Isang babae ang kumakanta ng isang malungkot at lumang kanta. Ginigising ko ba si Ana? Hindi. Baka nananaginip lang ako. Pumikit ako ulit. Pero nandun pa rin. Malinaw. Ang kanta ay parang nanggagaling sa loob mismo ng aming unit. Dahan-dahan akong bumangon. Sinundan ko ang tunog. Dinala ako nito sa pintuan ng nursery. Doon, mas malakas ang kanta. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Sumilip ako sa loob. Walang tao. Ang tanging ilaw ay mula sa isang maliit na night lamp na hugis buwan. Pero ang uyayi, parang nanggagaling mismo sa loob ng kuna na walang laman. Tulog na, bunso, tulog na. Ang nanay ay wala pa. May kukunon lang sa kabilang baryo. Isang kanta na hindi ko pa naririnig kailanman. Biglang tumigil ang pagkanta at sa katahimikan narinig ko ang isang mahinang pag-iyak ng isang sanggol. Isang tunog na puno ng lungkot at pangungulila. Pagkatapos ng ilang segundo, nawala rin ito. Isinara ko magpintulang nursery. Nilock ko ito. Nang gabing iyon, natulog kami ni Ana na bukas lahat ng ilaw sa bahay. Ang kantang iyon, ang iyak na iyon, alam kong hindi iyon para sa anak namin na hindi pa isinisilang. Iyon ay para sa isang batang matagal nang naghihintay. Sa paglipas ng mga araw, lalo akong nagiging paranoid. Ang bawat kaluskus sa gabi, ang bawat anino sa gilid ng aking panin ay nagkaroon ng kahulugan. Isang araw, habang nag-aayos ako ng mga lumang gamit ko na dinala ko mula sa Laguna, nakita ko ang isa sa mga paborito kong aklat noong bata pa ako. Ang 3 munting baboy. Kupas na ang mga pahina at may mga sulat kamay ko pa sa ilang bahagi. Habang binubuklat ko ito, may napansin akong kakaiba. Sa pahina kung saan itinayo ng unang baboy ang kanyang bahay na dayami, may isang idinagdag na drawing. Gamit ang isang kupas na krayola, may isang ika-4 na baboy na iginuhit sa tabi ng puno. Mas maliit ito kesa sa 3 at nakatingin lang sa bahay. Binaliwala ko ito. Baka ako lang ang nag-drawing noon. Pero habang binubuklat ko pa, napansin kong sa bawat key scene na ando ng ika-4 na baboy. Sa labas ng bahay na kahoy, sa labas ng bahay na bato, palaging nasa labas, mag-isa, hindi kasama sa kwento. At sa huling pahina kung saan masayang nagsasama ang 3 baboy sa loob ng bahay na bato, ang ika-4 na baboy ay iginuhit sa labas ng bintana, nakatingin sa loob. At sa ilalim nito, may isang salitang isinulat sa sulat kamay ng isang bata. Sama. Hindi ko maalalang ako ang gumawa nito. Sigurado ako. Ang paraan ng pagkakaguhit, ang kalungkutan sa bawat linya, parang gawa ng ibang bata. Isang batang laging naiiwan sa labas. Isang batang gustong makisali. Isang batang hindi parte ng kwento pero pilit na isinisingit ang sarili. Ang batang nasa wedding video, ang kamay sa aking balikat, ang boses sa nursery, ang ika-4 na baboy. Lahat sila ay iisa. Isang kapatid na anino na palaging nariyan, nagmamasid, naghihintay. Hindi ko na kaya mga pahiwatig.
Kailangan ko ng direktang sagot. Nag-drive ako pabalik sa Laguna ng mag-isa. Dala ko ang photo album at ang libro ng 3 baboy. Inabutan ko si Mama na nagdidilig ng halaman sa hardin. Ma! Kailangan nating mag-usap. Sabi ko, inilapag ang mga ebidensya sa mesa. Sino ang batang ito? Tinignan ni Mama ang litrato, ang libro. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Sa wakas, pagkatapos ng ilang dekada ng pananahimik, bumigay siya. Umiyak siya. Bago ka ipanganak, Miguel, nagsimula siya, nanginginig ang boses. Bago pa man ang papa mo, ang lola mo, nagkaroon siya ng panganay. Ikinuwento niya na ang unang anak ni na lolo at lola ay isang lalaki, pero hindi ito nabuhay ng matagal. Sa katunayan, hindi man lang ito nakahinga. Stillborn. Isinilang na walang buhay. Noong mga panahong iyon, ang ganitong pangyayari ay isang malaking kahihiyan at kalungkutan. Para makaiwas sa sakit, nagdesisyon silang huwag na itong pag-usapan. Hindi siya binigyan ng pangalan. Hindi siya bininyagan. Inilibing siya sa isang maliit na sulok ng sementeryo ng walang marka. Sabi ni Mama, humihikbi. Nagpanggap ang lahat na hindi siya umiral. Iyon ang paraan nila para magpatuloy. Ang paraan nila para mabuhay ulit. Pero nandito pa rin siya, Ma. Sabi ko, sa video, sa mga litrato, sa bahay ko. Tumingin sa akin si Mama. Ang mata niya ay puno ng isang takot na mas luma pa sa akin. Alam ko, bulong niya. Dahil noong bata ka, madalas mo siyang kalaro. Anong ibig mong sabihin, Ma? Tanong ko, naguguluhan. Kalaro? Pinunasan ni Mama ang kanyang mga luha. Noong mga 3 o 4 na taong gulang ka, palagi kang may kausap na imaginary friend. Tinatawag mo siyang Kiko. Sabi mo, siya ang kuya mo na nakatira sa likod ng salamin. Akala namin noon, normal lang, gawa-gawa ng isip bata. Pero minsan, nakakatakot. Minsan, nakikita ka naming tumatawang mag-isa sa isang sulok. Minsan, may mga laruan na gumagalong mag-isa sa kwarto mo. Dinala ka namin sa albularyo. Ayon sa albularyo, ang kaibigan ko ay hindi ordinaryo. Ito raw ang kaluluwa ng kapatid mong hindi nabinyagan. Isang batang espiritu na naiwan sa pagitan ng mundo ng mga buhay at mga patay. Dahil sa pagkauhaw nito sa pamilya at sa buhay na hindi nito naranasan, kumapit ito sa iyo, ang unang malusog na batang lalaki sa pamilya pagkatapos niya. Tinawag niya itong Tiyanak, sabi ni Mama. Pero hindi raw ito yung tiyanak na halimaw na kumakain ng tao na nasa mga kwento. Ito ay isang tiyanak na uhaw sa pagmamahal. Isang multo ng isang sanggol na gustong maranasan ang maging isang bata. Ginawa namin ang isang ritual para patulugin siya. Para putulin ang koneksyon niya sa iyo. Akala namin nagtagumpay kami. Lumahi kang hindi na siya binabanggit. Akala namin nakalimutan mo na siya. Akala namin natahimik na siya. Ngayon, lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Ang batang kamukha ko, ang imaginary friend na si Kiko, ang ika-4 na baboy na gustong sumama, at ngayon na magkakaroon na ako ng sarili kong anak, ang espiritong ito ay nagising muli. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pananabik. Nakikita niya ang paparating na sanggol na bilang isang bagong kalaro, isang bagong kapatid na maaari niyang angkinin. Bumalik ako sa Maynila na may dalang bigat at linaw. Ikinuwento ko kay Ana ang lahat, ang nawawalang kapatid, ang tiyanak,
ang kalaro ko noong bata. Sa halip na matakot at iwan ako, hinawakan niya ang kamay ko. Kung problema ito ng pamilya mo, problema ko na rin, sabi niya. Haharapin natin to ng magkasama. Pero ang pagiging matapang niya ay may hangganan. At ang hangganang iyon ay binisita ng isang panaginip. Isang gabi, nagising akong wala si Ana sa tabi ko. Nakita ko siya sa nursery, nakatayo sa harap ng kuna at umiiyak ng tahimik. Ana, ano problema? Tanong ko. Niyakap niya ako ng mahigpit. Nanaginip ako, Miguel, sabi niya, nanginginig. Nasa kwartong ito raw ako. Kargang-karga ko ang anak natin. Ang saya-saya ko. Pero may kasama tayong isang batang lalaki. Nakatayo siya sa tabi ng kuna. Nakangiti siya. Kamukhang mukha mo siya. Huminga siya ng malalim. Tinanong niya ako, pahiram muna kay baby ate. Saglit lang. Ako naman ang magiging kuya. Tapos, pagtingin ko ro ulit sa hawak kong sanggol, hindi na ito ang anak natin. Ang hawak ko ay isang lumang manikang basahan. Ang takot sa mga mata ni Ana ay isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. Ang presensya sa aming bahay ay hindi na lang isang malungkot na espiritu na kumakanta ng oyayi. Nagiging mas matapang na ito. Nagpapakita na ito sa mga panaginip at ang target nito ay malinaw. Ang aming hindi pa isinisilang na anak. Alam kong hindi na sapat ang pag-uusap lang. Kailangan na naming gumawa ng isang bagay. Kailangan naming protektahan ang aming pamilya mula sa isang miyembro nitong sabik ng maging parte nito. Bumalik kami sa Laguna kinabukasan. Determinado akong hanapin ang anumang natitirang bakas ng nawawalang anak ni na lolo at lola. Kung ang espiritu niya ay hindi matahimik, marahil ay dahil may isang bagay siyang naiwan. Isang bagay na kailangan niyang balikan. Hinaluhog namin ang buong bahay. Sa lumang aparador ni Lola, sa likod ng mga nakatuping barot saya, may nakapaa akong isang hidden compartment. Isang maliit na espasyo na halos hindi mo mapapansin. Sa loob nito, may isang maliit na kahon. Pagbukas namin, tumambad sa amin ng isang pares ng maliliit na damit pambinyag na naninilaw na sa kalumaan. Maingat itong nakatupi. Sa ilalim nito, may isang maliit at silver na pulseras na may isang pangalang nakaukit. Tomas. Tomas. May pangalan pala siya. Hindi lang nila siya ibinaon sa limot, binura nila ang kanyang pagkakakilanlan. Si Tomas ay hindi lang isang stillborn baby. Isa siyang anak, isang kapatid, isang apo. At sa loob ng halos 6 na taon, ang tanging katibayan ng kanyang maikling pag-iral ay nakatago sa isang madilim na kahon. Hawak-hawak ko ang damit at ang pulseras. Naramdaman ko ang bigat ng kalungkutan ng isang ina na itinago ang mga ito at ang bigat ng kalungkutan ng isang batang hindi man lang nasilayan ang mga ito. Dito ko naintindihan kung ano ang kailangan ng espiritu. Hindi ito galit. Hindi ito masama. Ito ay nangungulila. Hindi niya kailangan ng dasal para itaboy siya. Kailangan niyang ng isang bagay na ipinagkait sa kanya. Kailangan niyang kilalanin. Kailangan niyang pangalanan. Hindi namin kailangan ng albularyo.
Hindi namin kailangan ng asin o bawang. Ang kailangan namin ay isang ritual ng pagtanggap. Dala ang damit pambinyag at ang pulseras ni Tomas. Nagpunta kami ni Ana sa simbahan kung saan ikinasal sina Mama at Papa. Ang parehong simbahan kung saan nakita namin siya sa video. Kinausap namin ang pari. Ikinwento namin ang tungkol sa isang sanggol sa aming pamilya na pumanaw nang hindi nabibinyagan at hindi nabibigyan ng pangalan. Hindi na kami nagbigay ng detalye tungkol sa multo o sa tiyanak. Naintindihan naman ng pari. Nag-alay siya ng isang simpleng misa para sa kaluluwa ni Tomas. Isang misa para sa isang batang hindi kailanman nagkaroon ng sarili niyang misa. Kami lang tatlo ang naroon sa loob ng malaki at tahimik na simbahan. Pagkatapos ng misa, kunihan namin ang damit at pulseras. Nagpunta kami sa sementeryo, sa puntod ni na lolo at lola. Sa isang maliit na espasyo sa tabi ng kanilang lapida, hinukay ko ang lupa. Dahan-dahan, inilagay namin doon ang maliit na kahon na naglalaman ng kanyang mga gamit. Isang simbolikong libing. Tomas, sabi ko habang tinatabunan namin ito ng lupa. Tito Tomas, hindi ka na namin kakalimutan. Pwede ka nang magpahinga. Idinagdag ni Ana, magkakaroon ka na ng pamangkin. Pantayan mo siya ha. Walang malamig na hangin. Walang nakakakilabot na tunog. Ang taming naramdaman namin ay isang malalim na kapayapaan. Isang buwan pagkatapos ng araw na iyon, isinang ni Ana ang aming panganay. Isang malusog na batang lalaki. Pinangalanan namin siyang Tomas Miguel. Ang mga kababalaghan ay hindi na bumalik. Wala nang uyay sa gabi. Wala nang kakaibang amoy. Ang nursery ay naging isang masayang lugar. Ang bahay namin sa Maynila ay naging isang tunay na tahanan. Ilang buwan ang lumipas. Para sa binyag ni Tomas Miguel, kumuha kami ng maraming litrato. Isang gabi, habang tinitignan namin ng mga kuha sa laptop, isang litrato ang pumukaw sa aming pansin. Isang family picture namin sa labas ng simbahan. Ako, si Ana, at ang karga kong si Baby Tomas Miguel. Masaya kami, pero sa likuran namin, malapit sa may puno ng akasya, ang parehong puno mula sa wedding video, may isang bahagyang translucent na imahe. Ang imahe ng isang maliit na batang lalaki na nakabarong. Nakangiti siya at sa pagkakataong ito, hindi na siya kumakaway sa kamera. Nakatingin siya sa amin sa bago niyang pamangkin na may ngiti ng isang mapagmahal na kuya. Habang tinitignan namin ang litrato, ang imahe ay dahan-dahang naglaho hanggang sa naging sinag na lang ito ng araw. Hindi na siya isang multo. Hindi na rin siya isang tiyanak. Siya na si Tito Tomas, isang anghel na tagabantay. Ang sumpa ng katahimikan ay nabasag at napalitan ito ng isang kwentong malungkot pero puno ng pagmamahal. Ang aming pamilya ay hindi na lang binubuo ng mga buhay. Binubuo na rin ito ng mga alaalang sa wakas ay nabigyan ng kapayapaan.